Good morning guys! Welcome to B Aquino Farm. Mamamasyal naman tayo ngayon sa taniman ng dragon fruit. Ito nga pala guys ang aming bukid. Ayan ang aming puno ng mangga. Medyo maganda na ang panahon kaya medyo maganda mag-video. Ito naman ang bahay ng aking ate. Mocha, bakit nandyan ka? Uwi ka na, Mocha. Palastig ka, nandyan ka pala. Kaya aming asong si Mocha. Mocha, uwi na, dali. Yan guys, andito na tayo sa dragon fruit. Ito ang 5 abas. Then, punta naman tayo sa 7R dragon fruit. Oh, nagsihin pala ang aming chuchu. Ay, nakakahapo din maglakad. Yan nga pala guys, ang aming dragon fruit. Dito rin sa B Aquino Farm. Pagmamayari ng 7R. Medyo 2 years na siya. Kaya lang, yung bunga niya is hindi pa masyadong nagbubunga ng madami kasi tapos pag nagbunga, kinakain naman ng ibon. Ayan siya, oh. Twice na siya bumunga. Okay naman. Kaya nag-season naman ng dragon fruit. So, medyo mababang bentahan sa market. But anyways, okay lang. Kasi una pa lang naman. Ayan, oh. Lapit. Meron 150 puno ng dragon fruit dito. And guys, located at B Aquino Farm at Purok 5, Caligid Norte. Kaya palang bulaklak ng dragon fruit. So, from root, gagapang siya sa poste. And then, ayan. Madami sana siyang bumunga kasi per branches niya, ayan, bumubunga siya dyan. Lumalabas yung bunga niya. Kaya lang, kailangan mo talaga alagaan kasi maraming ibon na nagliliparan. So, maunahan tayo ng ibon. Tamang pangangalaga lang para, syempre, kumita rin tayo. Mocha! Uwi! Biwat! Nga pala yung aming alagang aso. Ganda ng weather today, oh. Tinanim siya nung May 20, 2020. Maybe 2021. Kaya 2 years na siya ngayon. Hindi naman siya kailangan lagi patabaan or ano. Kaya lang, kailangan syempre maintain natin yung ating mga damo para magandang tignan. Kaya lang kasi yung season ngayon is tag-ulan na araw, uulan na araw. So yung damo natin, hindi natin makontrol. Kaya lagi siyang tumataas ang damo. Every second week, ginagrass cutter yan. Kaya lang, ayun nga guys, mabilis siya tumaas ang damo. Tsaka yung ganito, yung yan yung dulo niyan, yan, kinakat na natin yan. So ngayon medyo maganda ng weather, makakapag-cut na tayo, makapag-trim na tayo, mga sanga-sanga, mga ano niya na naninilaw na. Yan. So kailangan na natin siyang i-cut.
Then yung mga pwede natin yung mag-trim, iti-trim natin yung mga kanyang mga sanga. And then another, itatanim ulit natin siya para hindi siya masyado mag-wild. Tulog pa yung mga bulaklak niya kasi magang-maga pa. Pag sikat na ng masyadong araw, ayan, bubuka na siya. Ang ganda niya, para siyang sunflower kung bumuka. Nice ng weather. Ay, ayun. Ayun, nakakita tayo ng bulaklak na buka na. Ito yan, guys. Medyo dahan-dahan tayo maglakad at masyinik. Oh wow, di ba nice? Ganda ng bulaklak ng dragon fruit. Oh, di ba para siyang sunflower? Ganda ng bulaklak niya. Ano guys, na may amoy din siya. Nangangamoy din siya minsan. Ang next naman natin papakita sa inyo sa susunod na vlog ko is yung aming puno ng mangoes. Ano guys, dito sa Biakino Farm, marami kasing mga iba't ibang 5 kasi silang magkakapatid na may iba't ibang name ng kanilang mga farm. Dahil Biakino Farm is pangalan ng tatay nila. So sa tatay nila kasi itong lupa na pinamana sa kanila. Kaya yun, hinati-hati sa 5. Kaya meron sila kanyang pangalan. Ayun pa. Ayun. Ayun, nice. Oh, ang laki ng flower. After that niyan, magiging dragon fruit na siya. Bibidyo ko ulit kapag naging dragon fruit na siya guys, para makita niyo. Oh, here na siya. Ayan. Hintayin na lang natin siya mamula. Kaya lang hindi na i-spray ng foliar para sa mga langgam. Yan pa. Marami na rin naman pala siyang bulaklak. Medyo hindi natin kasi napupuntahan at medyo pangit lagi ang panahon sa umaga, so hindi tayo nakakapunta dito dahil masyadong maputik. Ayan. So, yun lang guys. Bye-bye na. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe me, my channel, Rachel Labdier Vlogs. Thank you guys.